Yo, what's up mga tol? Ako nga pala si JM Lopez at ang content natin ngayon ay ang mga Flipped Up MCs Rookie Year versus Now. Bali, titignan natin dito kung ano na ba yung pinagbago ng itsura nila at pati na rin yung estilo nila sa pakikipag-battle. At ang unang MC sa ating listahan ay si Jonas. At eto yung itsura niya noong unang sampa niya sa Flipped Up. Medyo payat pa siya dito no, pero makulit na rin talaga yung mga binibitaw niyang linya. At dagdag ko lang, bago pa siya makapasok ng Flipped Up ay matunog na rin yung pangalan niya dahil sumali to dati sa pa-contest ng Itbulaga at parang siya lang ata yung nag-iisang rapper doon. Ito naman yung 2015 Jonas. After kasi nung unang laban niya ay hindi na ulit siya nabigyan ng battle. Kaya nung 2015 ay nag-tryout siya sa liga at dalawa sila ni J King ang nagkampiyon. Kaya nabigyan ulit siya ng pagkakataon. Nag-improve na rin siya dito dahil bukod sa pagpapatawa ay bumibitaw na rin to ng mga masasakit na salita at swabbing flow. At eto na yung Jonas ngayon. Ang layo na ng itsura niya kumpara nung unang laban niya. Tapos halos na master na rin niya yung estilo niya sa pakikipag-battle. Yung kayang mang bodybag habang pinagtatawanan yung kalaban. Kaya wag kang babanat-banat ang mga bara mong barok. Kasi flip-top battle ang pinasok mo, hindi to pokpok palayok. Tapos kung makapagkwento kay Ninong Benji with action pa talaga. May nagalaw daw siya nung Valentine's Day, savings niya pala. Alam mo kung bakit walang pumapatol sa'yo, Abno? Pag nanligaw ka, bulaklak dalhin mo, wag bungo. Sunod na MC ay si Apex. 17 years old pa lang ito nung unang matutukan ng camera sa Flipped Up. Pwede pa nga siyang tawaging totoy ng mga makakalaban niya pero agad siyang kinabiliban ng marami. Laging pasok yung mga one-liner niya at naging epektibo ito dahil yun yung patok ng mga panahon na to. At eto naman yung Super Saiyan version na Apex. Dito na rin nagsisimula makilala o mauso yung mga malalalim na bara dahil sa paglabas nila Balakid at Keija. Pero pinatunayan ni Apex na kayang sumabay ng quality jokes kahit pangdiinan pa yung bara ng kalaban. Pagtapos niya mag Super Saiyan, eto pinaka-rare Apex, walang buhok. Kasi magkalbo, masamang tao. Pagkatapos ng kalbong Apex ay unti-unti na siyang nagpahaba ng buhok hanggang sa tawagin na siyang Batos Apex. Malaki na rin yung in-improve niya mula sa pen game, pagbuo ng multi, pagbalanse sa kada round hanggang sa delivery. Sa 2019 isabuhay naman ay balik sa maigsing buhok si Apex at noong 2021 muli siyang nagpahaba ng buhok. At eto nakakatuwa lang dahil yung huling dalawang laban niya ay parang bumalik yung rookie look ni Apex. Sa dami ng mga kalaban ba't ako pa ang napili? Bubunutin lang kita parang buhok sa kilikili. Oh! Hindi nakakawili ang mga tira mong baldog. Puto ka na sa bungo, anak ka pa ng baog. Rapper ka, hindi stand-up comedian, mag-multi ka tanga. Mga taga-sulat mo, ang gagaling tumugma, lalo na nila sa kadaga. Mga ghostwriter mo, pinipilit hindi mag-multi para hindi halata. Sa pangatlong pwesto, Tipsy D. Bukod sa classic sombrero with bangs ni Tipsy ay ginulat din niya ang lahat sa performance na ipinamalas niya noong rookie pa lamang ito. Hindi natin maikakaila na advance yung pen game niya. Isa lang dahilan neto pag natalo to, walang practice. Uwi ka ngayon ng basa ng laway ko, parang mouthpiece. Ikaw ang magbibinyag ng unang panalo ko, John the Baptist. Pagkatapos nito, wala ka ng mukhang iharap sa tao, Jabberwockies! Ito naman yung long hair Tipsy D with bonnet. Superstar na rin siya dito dahil sa mga walang tapon na ipinapakita niya sa taas ng entablado. At eto na yung All God Tipsy D. Ganun pa rin, nakatodo pa rin ang performance mapa big stage man yan o quarantine battle. Sa Flipped Up ako nakilala! Sa Flipped Up din ako malalaon! Pero bago tayo magpatuloy, alam nyo ba na bukod sa pagiging content creator at businessman ay kumikita rin ako sa pamamagitan ng investment trading? At dahil nga sa pagtitrade ko ay nabili ko ang mga gamit na kinakailangan ko bilang isang content creator. Tulad na lang ng PC, microphone at tablet. At ang malupit dito, kahit baguhan ka pa lang sa pagtitrade ay madali mo itong matututunan. Kaya kung interesado ka, narito ang Packet Broker. Ituturo ko sa inyo mga tol ang 3 steps kung paano kumita ng instant $100 o katumbas ng mahigit 5,000 piso. Ang una nating gagawin mga tol ay click mo lang yung link na nasa description at nakapin sa comment section ng video na to para madirect ka sa website ni Packet Broker. Sa paggawa ng account ay madali lang din. Click mo lang yung sign up. Pwede mo diyang gamitin yung email, Google at Facebook. At syempre, huwag mong kalimutang ilagay ang promo code na 25JM para magkaroon ng bonus sa unang deposito mo. At kapag may account na kayo, ito ang unang makikita nyo, ang Packet Broker dashboard. At base sa nakikita ko mga tol, kulay pula ang trend ngayon at sa tingin ko ay magtutuloy-tuloy pa ito pababa. Kaya naman, pindutin natin itong lower at antayin ang magiging resulta.
At yun, solid. Easy $100 agad mga tol, diba? At low risk lang. Punta naman tayo sa withdrawal mga tol. Madali lang din mag-withdraw dito dahil available dito ang bank transfer, e-wallet, GCash at maging ang cryptocurrencies. 0% yan sa mga withdrawals kaya buo nyong makukuha ang inyong profit. Pagdating naman sa mga concern nyo about sa kanilang platform ay meron silang 24/7 chat support at over 130 assets offering up to 92% yield including currency pairs, indices, stocks, and cryptocurrencies available around the clock. O diba, napaka-basic mag-grind dito mga tol, kaya sabay-sabay tayong mag-trade at kumita sa one of the best platform, ang Packet Broker. At muli, huwag mo kalimutang ilagay ang promo code na 25JM para sa iyong bonus. Sa pang-apat na pahina, walang iba kundi si Shay. Isa to sa pioneer ng flip top at 18 anyos pa lang siya nung umpisang makipagdigma ng letra. Kita naman na binatilyo pa yung itsura niya dito pero agad siyang nakabuo ng karakter sa liga. Oo, tinalo mo ako dati. Salamat sa aking pagkataba, lalo akong nanggigil. Sa pangangapa, hindi ako tumigil. Tara magkasubukan na. Pustiso mo laban sa bago kong pangil. 2012 naman nung sumalang sila ni Smagla sa 2x2 at makuha yung kampyonato. Matapos niya magpahinga ng ilang taon sa pakikipag-battle, ito naman yung 2015 at 2016 Shay. Agresibo pa rin sa entablado at suwabe pa rin yung mga witty lines niya at palaging epektibo yung mga anggulo na pinipili niyang gamitin. Pagdating naman sa itsura, medyo tumaba siya kumpara noong 2010. Kinuha rin niya ang titulo noong 2018 isa buhay at nitong nakaraang taon lamang ay lumaban siya sa Ahon 15 at kontra yan kay EJ Power. Rap battle resume pa lang, panis ka na. Di pa kasama pera sa bangko. Achievement sa ibang eksena, pati sa iba kong trabaho. Yung album ko na pinapirmahan mo dati, dekada na, piniplay pa sa radyo. Tandaan mo, EJ, sa pangalan ka lang may power. Pero pagdating sa estado, mas may power ang aking pangalan. Mas enlightened pa ako. At ang huli sa ating listahan, ang nag-iisang Shernan. Eto, malupit to si Shernan dahil mula nung makapasok to sa liga ay palagi siyang may pinapakitang bago. Iba't ibang costume na yung nagamit niya sa battle at lahat ng yun ay naiko-connect na niya sa katunggali niyang MC. Tulad na lang nung Pinoy Shernan na lumabang kay Balakid na kilalang aktivista, pati yung teroristang Shernan na lumaban kay Batas. Matalino ka, di ba? Eh bakit estilo mo lang ang gustong paniwalaan? Kinukutya ang kakayahan ng iba kahit ang totoo isa ko sa iyong hinahangaan. Unang tungtong ko pa lang sa flip top, nayanig ko na ang Kalakhang Maynila. Pinalakpakan ng Luzon, Visayas, Mindanao, maging karatig bansa tong sinasabihan niyang mahina. From wildcard to tryouts, nakapasok ng flip top, naging icon. Matalino ka, di ba? Eh bakit di mo nagawa yon? Tapos gumawa rin ng ingay yung asawa versus kabet na concept nila ni Husky. Di ba napapala niyo sa pagiging kabet? Sarap mo hatawin ng silya. Kung ayaw mo ng maayos na buhay, huwag ka manira ng pamilya. Meron din siyang mga battle na ang topic ay kung ano yung napapanahon o kung ano yung uso. Tulad na lang ng old school versus new school na battle nila ni Bruce at yung Manny versus Isko na battle naman nila ni Jonas. Tatapusin ko na to sa politika. Nakakasawa na rin yung lagi kang nakikipagtalo. Suportahan nyo kung sino gusto nyo. Di natin kailangan mag-away-away kasi sa bandang huli magkakaibigan pa rin tayo. Relax! Relax! Huwag kayong masyadong magpakapolitika shit. Huwag kayong magpapasupil. Ang gusto ko lang sabihin ngayon, Merry Christmas, Kuya Kebs. And Happy New Year! Simula 2014 hanggang sa ngayon ay napakarami nating nakitang version ni Shernan. Kayo na lang ang bahalang mamili kung ano yung pinaka-natripan nyo dun. At ayan nga ang Flip Top MC's Rookie Year versus Now. Asahan nyo, nagagawan pa natin to ng mga kasunod kaya abang-abang lang mga tol.